So ilo no ngayon no pag-usapan itong tungkol sa ating pananampalataya no sa ating Panginoon no. So despite sa ating mga kahirapan no, kung tayo po ay susunod sa ating Panginoon, kailangan ihanda natin lagi ang ating sarili. Kung tayo po ay napalayo pa sa Panginoon, kailangan gawin nating seryoso ang buhay dito sa mundong ito. Kasi hindi po biro no ang buhay na ito. Kung akala nyo kumain lang tayo, makapagtrabaho lang tayo, maka-invest lang tayo, may negosyo, kikita, okay na. Hindi lang tayo gagawa ng krimen dito sa ating bansa ay okay na at wala nang mangyayari sa atin pagdating ng panahon. Lagi niyong tatandaan, nilagay tayo ng ating Panginoon dito sa mundong ito. Dito siya pumipili ng tao kung sino ang kanyang pipiliin. Yun yung mga taong ilalagay niya doon sa kanyang kaharian. Kaya nga sinabi doon sa kasulatan, di ba? Many are called but few are chosen. So tinawag niya tayong lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero iilan lamang ang pinipili ng Panginoon upang maligtas. Di ba, babala din ng ating Panginoon, di ba? Na kahit pa na ang mga anak ni Abraham ay tulad ng isang buhangin sa dagat, kukunti lamang sa kanila ang maliligtas. So, nangangahulugan na ang buhay dito sa mundo ito, ang mga tao dito sa mundo, billions, million of billions, iilan lamang iilang porsyento lamang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos at maligtas. So pagsikapan natin no na isa tayo sa mapili na makapasok sa kaharian ng Diyos. Huwag nating gawin ang sarili natin na magiging kaawa-awa pagdating ng panahon na tinatalikod, no, kumbaga tumatalikod na ang Panginoon sa atin kasi sa mga panahon na nandito tayo sa lupa, hindi natin siya pinapansin. Every time may nangangaral sa atin na tinatawag tayo sa pamamagitan ng mga mangangaral, hindi natin siya pinapansin. Mas binubuli at pinagsasalitaan natin ng mga masasama yung mga tao na pinadala ng Panginoon upang sa pamamagitan nila, tayo ay tinawag sa Panginoon upang tayo ay makabahagi sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa mga ganitong dahilan, matigas ang ating ulo at puso, tumalikod tayo sa Kanya. At pagdating din ng araw, na pag siya naman ang kakailanganin natin, hindi naman natin siya matatawag. Kasi sa mga panahon na siya ay tumawag sa atin, hindi natin siya pinapansin. So kung sa ganitong paraan, sa pagdating ng araw, pag hindi natin siya pinapansin, hindi niya rin tayo papansinin pagdating ng araw. Pag tayo naman ang nangangailangan sa Kanya. So, kailangan kung dito sa mundong ito, kung may mga taong nangangaral sa salita ng Diyos, huwag niyo po itong isang tabi. Bigyan niyo po ito ng halaga at lagi niyong iisipin na ang mga taong nangangaral sa inyo, galing yan sa Panginoon. Ang mga mensahe na lumalabas sa kanilang bibig, galing yan sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos na nagsasalita sa pamamagitan nila upang tawagin ang tao. Bakit tinawag ng Diyos ang tao? Kasi nga ayaw ng Diyos na ang tao ay magiging bahagi sa kaparusahan. Dahil nga pinadala ng ating Diyos ang kanyang bugtong anak na si Jesucristo upang tayo ay tubusin, upang tayo ay magkaroon ng relasyon sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon tayong daan makapunta sa kanyang kaharian. Kasi kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, walang taong makakapunta sa Ama. Mag-ingat kayo rin sa mga tao no na anti-Christ no na nagsasabi no na mga hindi kami naniniwala kay Kristo, diretso kami sa Ama, kalukuhan yan. Sinasabi yan dun sa kasulatan, Jesus Christ is the only way to the Father. So lagi nating tatandaan kasi nga kung mananatili tayo sa kasalanan, nananatili tayo sa kasamaan, nananatili tayo sa demonyo. At kung lalayo tayo sa kasamaan at kasalanan, mananatili tayo dun sa ating Panginoon. Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mag-ingat tayo. Kasi sinabi na, many are called but few are chosen. Kasi nga, ang kamatayan, ang impyerno, ang kasalanan ay siyang nagsisiparit sa atin, sa ating Panginoon. Every time na gumagawa ng kasalanan ang mga tao sa mundong ito, ang Diyos hindi natutuwa. Hindi niya ikinatuwa ang mga nangyayari sa mundong ito. Every time na ang mga tao patuloy na gumagawa ng kasalanan at lumalayo sa kanyang kautusan at hindi sumusunod sa kanyang kalooban. So huwag sana tayong maging magaya sa kanila kasi kailanman ang pag-ibig ng Diyos abot langit yan. Isipin niyo ang bugtong anak niya
Dahil nga sa kagustuhan ng ating Diyos Ama na ang tao maligtas at malayo sa kamatayan at sa kaparusahan, binigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi. Binigyan niya tayo ng daan patungo sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Upang tayo manalig at mananampalataya sa kanyang bugtong anak na pinadala na si Kristo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, sinabi sa kasulatan. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you in your household. So believe, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ni Jesus, maligtas. So maniwala tayo kay Kristo. Ang Diyos hindi natutuwa every time na ang mundo patuloy na gumagawa ng kasalanan. Kasi alam niya ang naghihintay dito. Na alam niya ang naghihintay sa mga tao. Hindi niya kinalulugod na makita ang mga tao na unti-unting bumabagsak sa kamatayan, sa kaparusahan. Ang kaparusahan ng impyerno ay hindi niya ginawa para sa mga tao. Ginawa niya ito para sa mga demonyo at sa kanyang mga anghel. Hindi para sa mga tao. Pero dahil nga ang mga tao sa kawalan ng pagsisisi, doon bumabagsak ang tao at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pagsikapan natin na makapasok sa kaharian ng Diyos, makapasok at makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, kasi ang pangako ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya, magandang buhay. Kahit pa dito sa mundong ito, dumadaan tayo sa pighati at maraming mga pagsubok na pumipigil sa atin na magbalik sa Panginoon. Ngunit kung tayo mananatiling matatag sa ating pananampalataya sa ating Diyos, sa ating Panginoong Kristo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So huwag sana nating sayangin ang pagkakataon na nandito pa tayo sa mundong ito. Huwag nating sayangin ang chance na may buhay pa tayo, kasi maraming mga tao na sinayang ang mga panahon. Sinayang ang pagkakataon na magsisi. Noong namatay, humarap sa judgment at tinapon sa kaparusahan. Huwag sana tayong magaya sa kanila. As long as there is life, there is hope. As long as may buhay pa, may pag-asa pa tayo na magsisi, na magbalik sa ating Panginoong Kristo. Open arms ang Diyos na tumatanggap sa atin, natatanggap sa atin every time na tayo magbalik sa Kanya. Ngunit kung magpatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan, hindi niya ito kinalulugdan. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat din. God bless everyone. Amen.